Juliana's POV. Pagkagising ko, mag-isa na lang ako sa kwarto. Nasaan sila Francine at Maxwell? Gumana na naman ba sila na wala ako? Agad akong bumangon at tinayos ang higaan namin, saka ako lumabas ng kwarto. Nakita ko nasa sala matatanda pati si Kuya at sila Ate Diana at tayong si Francine at Maxwell ang nawawala. Alam niyo po ba nasan si Maxwell at Francine? Lumabas silang dalawa kanina kasi ang tagal mo daw magising eh. Baka nag-moment sa tabing dagat. Sige po, salamat. Sinuot ko ang jacket ko at lumabas, saka nagsimulang hanapin ang dalawang yon. Di ko nga alam kung sasabihin ko ba kay Maxwell ang balita. Natatakot ako. Dahil nung huling may sinabi akong ganong balita ay iniwanan ako. Pero iba naman siya, di ba? He made himself an exemption, pero hindi niya naman ako masisisi. I've been in that hell and I don't want to experience that hell again. Di ko lang alam kung napapansin niya, pero kasi naging medyo clingy ako sa kanya. Minsan irritable at puro dress ng sinusot ko sa trabaho. Di na ako nagsusuot ng mga pencil skirt ko na sobrang fit. Yung mga cravings ko naman, nabibili ko naman kasi binigay niya sa akin yung mga cards niya at gagamitin ko raw yun pambili ng gusto ko. Magagalit daw siya kapag di ko yung ginamit eh. E di ginamit ko sa cravings ko. Anak naman namin to eh. Yes, I am 2 weeks pregnant. Nalaman ko lang kahapon, kaya't sinabihan ko siya na doon sa school ni Francine magkita at kaya nag-leave din ako para magpa-check up. I can see symptoms sa akin kaya nagpa-check up ako and it turns out that I am carrying another angel inside me for 2 weeks now. Sana lang di matulad sa dati. Habang naglalakad ako may biglang nagtakip ng mata ko. Amoy pa lang alam ko na kung sino to kaya napangiti ako. Ano na namang pakuluto? Just don't walk. Don't worry, we will guide you. Sa sinabi niya. Nakarinig ako ng mahinang hagikik na alam kong galing sa anak ko. Kapag ako nadapa, malalagot kayong dalawa sa akin ha. Sa akin ka lang dapat mahulog, hindi sa iba. Sabi naman ni Maxwell. Nanahimik na ako, tinintay na lang makarating sa pararoonan namin. Buti na lang buhangin na lang nilalakaran namin. Masarap sa paa. Gusto ko ng shrimp. Later baby. Nagugutom ako Maxwell. Opo, ipagbabalik kita ng shrimp later. Sabi niya at hinalikan ako sa noo. Tapos isasawsaw sa toyo? Isn't it vinegar? Pakialam mo ba, itoyo gusto ko eh. I admit defeat, baby. Nang tumigil kami sa paglalakad, bigla na lang binitawan ang kamay ko. Huy, nasa na kayong dalawa? Puro mahihinang tawa lang naririnig ko. Maxwell, Francine. Mommy, stay still po. We're here lang naman eh. Si Mommy ang kulit. Bago ka magalit, remove the blindfold. I heard Maxwell's voice. Pagkatanggal ko ng blindfold, inadjust ko muna yung mata ko sa mga liwanag na nakikita ko. Bago ko na-realize kung ano nangyari, napatin ako kay Maxwell na nakaluhod sa harapan ko at sa pamilya naming dalawang nandito at ang anak kong nakapalapad ng ngiti, halatang masayang masaya. Nagkakasayahan lang sila sa loob kanina. Maxwell, mahinang sambit ko. Hear me out first, he said and started talking. Everyone knows how I was a playboy. A damn popular playboy who changes women as quickly as I changed my clothes. But that stop when a very gorgeous girl applied to be my secretary. I am not perfect. I make mistakes, but I promise to be the best for you and Francine. Wala akong experience, but I'm doing my best to be a good father to Francine. Oo, hindi siya sa akin, but I treat her as my own. All your life, ang ginawa mo lang isipin si Francine at alagaan siya. We can do that together. We can take care of her while I am taking care of you too. So, Juliana Mendez, will you marry me? Patuloy ng luha ko sa pagtulog galing sa mga mata ko. Since I had Francine, hindi ko na nakita ang sarili kong inaalagaan at niyayaya ng kasal. Nabuhos na lang yung buong buhay ko sa pag-aalaga sa anak ko. Wala na rin naman sa akin nagsaseryoso kapag nalaman nila na may anak na ako. Ang nagiging tingin nila sa akin is malandi, pokpok. Kaya yung mga lalaking dumating sa buhay ko noon, sex lang naging habol na never kong binigay sa kanila. Para sa akin, tama na isang pagkakamalit kahiyan. And Francine is that beautiful mistake I did. Siya ang pagkakamaling hindi ko pagsisisihan. Baby, nabalik ako sa kasalukuyan nang tawagin ako ni Maxwell. Matagal kaming nagtitigan bago ko unti-unting tumango at sinabi ang salitang gusto kong sabihin. I'm pregnant. What? Alata ang gulat sa mukha niya. I'm pregnant, Maxwell, and yes, I will marry you. I said while crying. Yun, nakadali rin. Napalingon kami kay Evan and I can see happiness in their eyes. Magiging big sister na po ako? Francine excitedly said and as nodded. Yay! Baby, is it real? I'm going to be the dad of 2? I hummed and nodded. Sinot niyang singsing sa akin at dalidaling tumayot, saka ako sinunggaban ng halik at yakap. Fudge!
I'll be a father of 2, did you hear that? Buntis ang asawa ko. She's, my wife is pregnant. Di siya makapagmura dahil sinasamaan ko siya ng tingin. I love you, baby. I love you, Francine, and our peanut so much. You completed my life, he said and hugged me again. Nakarinig kami ng hikbit na patingin kami pareho kay Francine na nakayakap kay kuya at umiiyak na sa tuwa. Baby ko, tawag ko sa kanya. Mommy ko, tawag niya rin sa akin habang umihikbik at natawa kami. Come here, anak, tawag ko sa kanya. Umiiyak siyang lumakad papunta sa amin. Princess, why are you crying? Happy po kasi ako magiging big sister na ako. Tapos magkakaroon na kami ni mommy ng complete family. Lagi ko pang wini-wish kapag birthday ko na sana magkaroon kami ng complete family ni mommy. Kasi alam ko mas magiging happy si mommy tapos di na siya mag-isang mag-aalaga sa akin. Tapos may magmamahal na rin kay mommy tulad ng love na binibigay niya sa akin. Thank you Tito Pogi kasi niyaya mo si mommy magpakasal. Tapos nagstay ka sa tabi namin. Tapos sinrato mo si Francine na daughter mo kahit di mo naman talaga ako daughter. Tapos kahit nalaman mo na may anak si mommy, minahal mo pa rin siya kasama ako. Tapos lagi mo kaming pinagtatanggol. Tapos minsan pag busy si mommy, ikaw yung umaattend sa mga parents meeting sa school ko po. Thank you Tito Pogi, I love you po. I love you too, Princess. Hindi ko kayo pababayaan ni mommy, okay? Lalo ko naiyak kasi sa murang edad niya, wala siya ibang hiniling, kundi ang kasiyahan ko. Akala ko ako lang naghahangad ng ganon pero pati palang anak ko, yun yung hinahangad para sa akin. Masaya ako kay Francine kahit kami lang dalawa, pero pinangarap ko ring mabigyan ng tatay ang anak ko. Pinangarap ko na mabigyan siya ng buo at masayang pamilya para lang di niya maramdamang may kulang sa buhay niya. At tinupad yun ni Maxwell. Since we're all here and mommy already said yes, ikaw naman ang tatanungin ko, Princess. Nakatingin lang kami kay Maxwell habang nakaluhod sa ulit sa harapan ni Francine. I don't know if I deserve it but I will try my very best to be the best father to you. I will never let you feel na iba ka kasi since I laid my eyes on you and mommy, you're both mine. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Wala akong pakialam kahit sabihin nilang you're not my daughter. Because for me, in my heart, my mind, and my soul, Francine is my daughter, our daughter. You are mine. You and mommy are just mine. Always keep that in mind. I promise to not do things that will hurt you and mommy. I will always give everything to Francine. I can be your shoulder to cry on. I can be your best friend aside from mommy. I will protect you every single time. I will not let Francine feel unloved because I will always shower you and mommy my love. I promise to give my all and I promise to you everything you and mommy will need. Si Tito Maxwell lang dapat yung kailanganin ni Francine whenever she feels sad, happy and everything. Aside from mommy, kay Tito Maxwell ka dapat unang-unang pupunta if you need something. Francine just keep on crying habang hawak ni Maxwell yung kamay niya. He got something from his pocket at lalong umiyak si Francine nung makita kung ano yun. So since mommy said yes and making me the happiest boyfriend in the whole world, I will ask mommy's best friend, my Francine Mendez, can we change it from Mendez to Monteverde? And can we upgrade from Tito to Daddy? Halata ang gulat sa mukha ng anak ko. She always wants this to happen. Ito ang isa sa naging pangarap ng anak ko simula nang maging kami ni Maxwell. My heart is so full. Maxwell made himself an exception once again. He proposed to me to be his wife and he proposed to be my girl, to be her father. Totoo po? Umiiyak na tanong ni Francine. Kahit ako naman umiiyak kasi hindi ko ina-expect na gagawin ni Maxwell tong bagay na to sa anak ko. He doesn't just want me but he also wants my daughter. Yeah, if you will let me, I've asked mommy about this. Kaso naisip namin, why don't you decide for yourself? We don't want to force you to something you don't like. Opo, gustong gusto ko po. Gusto ko po kayo maging daddy na talaga. Gusto ko po na tawagin kang daddy. Awesome, Maxwell said happily and put the small ring on Francine's finger. Mommy, may ring din ako oh. Ang saya-saya ko po. Francine said and hugged Maxwell tightly. Thank you, Daddy. That sounds the best when you say it. I love you and mommy so much. Di mawala-wala ang ngiti sa labi nito dahil sa lahat ng hirap na naranasan ko, sa lahat ng pagtitiis ko sa mga panghuhusga ng mga tao sa akin, dumating ang taong magpaparamdam sa akin that I deserve to be loved completely and wholeheartedly, and that's Maxwell. He is an exception from the waves of judgmental people. Maxwell's POV. Since I proposed to Francine and Juliana informing us about her pregnancy, I became very protective of her. I even started going home to them. Gusto ko sana sa bahay sila kaso ayaw ni Juliana. May ilang daw siya so I've talked with both of our families. And I informed them na kailangan kong alalayan ng mag-ina and decided na
Dito na ako sa bahay ni na Tita Emily uuwi. Pumayag naman sila. And my parents even told us na bibisita sila kahit every other weekends. Since bumibisita rin sila kila Evan because his wife is also pregnant and halfway on her pregnancy already. I love it even more when she got pregnant because she became very clingy of me. Ang sabi nila mama tita baka daw ako ang pinaglilihaan ni Juliana. Kasi perfume ko lang din ang gusto niyang inaamoy. She loves my scent, kaya kapag may mga gathering sa bahay namin or family dinner, ako lang nagpapabango. She's very sensitive kaya hindi nagpapabango ang lahat. Even mom, she never go out without perfume but she's doing it kapag kasama si Juliana. They really care for Evan and its girls. Baby, can you come here? Tawag ko from the intercom. She lazily walked to my office while pouting na akala mo nalugi siya. Why? What's the matter? I asked when she leaned on me. I immediately closed the blinds dahil ayaw niyang may makakakita sa amin. She sat on my lap and buried her face on my neck while hugging me. Is there something wrong? Sunduin na natin si Francine. I missed her, she said. I caressed her 4-month tummy and kissed her cheeks. I love it whenever she is clingy to me. My 1 hour pa before her dismissal, babe. I already told the driver and her guard to bring her here after her school. Are you sleepy? Nagugutom kami. Gusto namin ng singkamas. That is one of her cravings. Singkamas. Tapos sinasasaw sa bagoong. Let us buy your singkamas then. We'll buy sa sinasabi mong bilihan niya ni Rose before or we will go home? May trabaho pa akong tinatapos. Hindi pa tayo po pwedeng umuwi. You can continue that tomorrow. No. Matatambakan ako ng trabaho kapag pinagpabukas ko. Magagalit kami sa'yo kapag natambakan ako ng trabaho. Should we hire your assistant? Ayoko. Gusto ko ako lang kasama mo. Tsaka tinawag mo, bawal iba. She said while pouting and frowning. My big baby is jealous. I love it. Natutuwa akong sabi. I love her being possessive of me. Lahat ng yan nangyayari lang ngayong buntis siya. Let's go buy your singkamas. Ayoko nagugutom kayo ni baby. She stood up kaya tumayo na rin ako at kinuha ang phone at wallet ko. Tsaka kami lumabas ng office ko. Susundo kayo? Daniel asked. Nope, bibili ng pagkain ni Mrs. Sabi ko tinapik siya sa balikat. Ah, kaya pala nakabusangod. Anyway, executive meeting at 3 p.m. Don't forget. Yeah, it's on my schedule. I said that umalis na kami. We used the VIP lift pababa ng lobby. The employees are greeting us and my pregnant fiancé being kind, she's also greeting them kaya wala silang nasasabi sa kanya kasi she is really mabait. It's not because I warned them but she's really friendly kaya nagtataka kung lumaki siyang walang kaibigan. She was a shy girl para nung nag-aaral siya. I also plan to ask her to go back to studying. Gusto kong matupad niya ang mga pangarap niya. Tsaka nandito naman talaga ako to take care of our kids. Ang baho ng pabango. She said and buried her face on my chest at yumakap sa akin. Who? Hindi ko kilala basta nakasalubong lang natin. Ang baho, nasusuka ko. Smell me na lang until you calm down. I said and kissed the top of her head. Nang kumalma siya, nagpatuloy kami sa paglabas ng building at naglakad papunta doon sa may binibilhan daw nila noon ng singkamas and mangga. Nung time na tumatakas pa siya sa akin during working hours. Buntis na siya noon. We arrive at the stall at mukhang suki na siya dito. Singkamas, Miss Puti? Opo kuya, tas dabihin mo ng bagoong ha? Ikaw pa ba? Nasaan sila Miss Kulot? Hindi sila makaalis sa pwesto nila eh. Baka mamaya bababa na yung dalawang yon, she said. The vendor started slicing the singkamas she chose and put it inside the plastic. Naglagay ng another plastic that has bagoong in it. Magkano kuya? Ay padagdag ng 2 mangga. Singkamas at mangga? Hindi ba sumakit ang tiyan mo dyan, babe? Kung yung mangga para kay Francine, para hindi na tayo bababa mamaya. Mangga is Francine's favorite. Okay. Magkano lahat? I asked the vendor. 75 pesos po lahat. The vendor said na ibigay sa amin yung plastic na naglalaman ng singkamas at mangga ng mag-ina ko. Salamat kuya. Pagbalik namin nandun na yung in-order kong lunch namin. She's craving for tempura daw kaya I ordered lunch for us that has tempura. Maya-maya rin dumating si Francine. Nananakbo papunta sa table ng mommy niya kaya't napatin ako sa orasan. Mommy, Daddy, baby. Itong mag-ina na to, akala mo 1 taong hindi nagkita. Kung magkumahog na magyakapan. You're dismissed early? Tanong ko. Opo, kasi may meeting sila teacher. Amoy mangga. Let's eat proper lunch first bago nyo kainin ni mommy yung mangga at singkamas ninyo. Sabi ko. Kinuha ko ang bag niya sa bodyguard niya at pumasok kami sa loob ng office ko.
At habang kumakain kami, inaayos si Juliana ang schedule ko for next week. Kaya sinusubuan ko siya. May mag-overlap sa schedule mo sa Wednesday, yung meeting mo with the finance, and yung inspection mo sa hotel sa Ayala. Even can do this inspection. I'll attend the meeting. Hindi pwede. As per Alexa, may isang meeting si Evan sa umaga, and he will inspect sa mall after the meeting niya, and he will take a half day off kasi may check-up si Ina nun. What's some other time I have on Wednesday do the inspection? After lunch, mafi-free up ka naman for 4 hours bago yung meeting mo with Mr. Flores regarding the contract renewal na nire-request niya. Cancel the meeting with Mr. Flores. Baka naman isipin niya, pinapangunahan ka ng legal department sa pagre-reject ng proposal niya. Cancel the meeting. I will talk to him on the phone mamaya, tapos call Adrian and mark Mr. Flores. Proposal as rejected, then shred it. Noted. Sabi niya at nagtuloy sa pagkain. Mommy, Daddy, I need help. Saan po? Kasi sa Friday po may program sa school, tapos sinali ako ni teacher sa debate. She forced you? Hindi po, gusto ko rin eh. Kaso parang ayaw ko na, kasi nahiya ako eh. Paano pag nabulol ako? Paano pag pinagtawanan nila ako? No anak, manonood kami ni Daddy. We will support you po. Ang galing-galing mo eh. What's the debate about? Tanong ko habang mag-ina na silang sinusubuan ko. Kapag kasi nagkukwentuhan silang mag-ina, aba, bibitawan talagang kutsara at tinidor nila, leaving me no choice but to feed them. I love it though. Ito po, she said and showed us her notebook. Will computers replace the teachers in the future? Just the topic itself you will have idea na eh. What kind of help do you need? Sabi po kasi ni teacher, we should research about the topic para daw po mas maintindihan namin, tas may defend yung magiging sagot namin po. Alright, Mommy and Daddy will help you. We will do this on the weekends para may enough time tayo, okay, Princess? Yay! She said happily and hugged us. Finish your food na, then we will do your homeworks later after you and Mommy eat your mangga and singkamas. Nagtuloy kami sa pagkain at sinunggaban agad nila yung mangga at singkamas nila after we eat our lunch. Ako naman, maita na ng isang meeting.